Pinag-uusapan lang namin si Zoe kasi parang hindi na siya yung anak na kilala ko. At sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Kaya humingi ako ng tawad sa nanay mo dahil sa mga ginawa ni Zoe sa'yo. Oo, anak. Humingi lang ng sorry si Dr. Tanyag dahil nga kay Zoe. Kasi nga, sinabi ko sa kanya na bantayan yung anak niya kasi kung ano nung ginagawa sa'yo. Nay, okay naman po ako. Hindi na po siguro kailangan yun. Para maraming salamat pa rin po, Doc. Okay naman na po kami ni Zoe. Siya nga pala. Kumusta na yung pasyente mo? Problemado nga po ako ngayon, Doc eh. Bakit? Ano nangyari? Lumapit po kasi sa akin si Ate Faith. Gusto po nila na ako daw po yung magtanggal po ng life support ng tatay po nila. Ha? Eh, bakit naman nila gagawin yun? Bakit nila tatanggalin yung life support ng tatay nila? Well, that's unethical. Dahil parang tayo ang pumatay ng pasyente. Sa experience ko dati sa abroad, nilapitan ako ng pamilya ng pasyente para ako mismo ang magtanggal ng life support. That is passive euthanasia. With the consent of the family and the admin, ako nga ang nagtanggal ng life support. But I will not recommend it. Mahirap dahil dala mo yung burden of death. Ako din po, Doc. Parang hindi ko po kayang gawin po yun. Sana nga natural death na lang. Pero kung hindi, the only advisable thing for the family to do is mag-sign sila ng DNR. DNR? Do not resuscitate. Tama po kayo, Doc. Yun po yung dapat gawin. Una na po ako, Doc Anay. Una na po ako, explain ko lang po kanila Ate Faith tsaka po kay Grace kung ano po yung dapat gawin. Oh, sige. Kaya po, saan po kayo pupunta niya? Pupuntahan ko lang yung lola mo sandali. Sige. Sige na. Doc, sige po. Dr. Santos. Ikaw, anong gagawin mo kung mangyari sa tatay mo yung nangyari sa tatay ni Grace? Wala naman po ako nabuong emotional investment po sa kanya. Wala po kaming memories. Di ko rin po alam kung ano yung mukha niya. Kaya kung mawawala po siya, tapos hindi ko pa po siya nami-meet, parang the same lang naman po eh. Parang wala pong nagbago. Kaya po yung life support po niya, kung tatanggalin po yun, parang madali lang po para sa akin yun. Sige. I heard Annalyn kanina talking something about life support. Ito ata yung tungkol sa pasyente niya. Nakita ko si Annalyn kanina kausap yung ate ni Grace. Gusto ata ipatanggal yung life support ng tatay nila. Parang the same lang naman po eh. Parang wala pong nagbago. Kaya po yung life support po niya, kung tatanggalin po yun, parang madali lang po para sa akin yun. I think yun yung dinidiscuss kanina ni Annalyn with Dr. Tanyag. Alam mo ba, mukhang okay lang kay Annalyn na tanggalin yung life support ng father ng childhood friend niya. That's very unbecoming of a doctor. And a friend, don't you think? Are you sure? Baka iba naman yung pagkarinig mo. Because that's against our basic code of ethics as doctors. Luke, I heard what I heard. I bet siya rin yung nag-convince sa ate ni Grace na gawin yun. Grabe. Genius nga si Annalyn, pero napaka-heartless niya. Sorry kung nasampal kita kanina. Pero masakit yung sinabi mo, ha? Siyempre naman, mahal ko rin si tatay. Pero wala na tayong magagawa. Hanggang dito na lang talaga siya, eh. Ate, hindi ako pumapayag. Walang magtatanggal ng life support ni tatay hanggat tumitibok yung puso niya. Grace, hindi ko hinihingi ang permiso mo. Sinasabi ko lang sa'yo kung anong desisyon ko. Ganon! Porque ikaw yung naghahanap ng pera, ikaw yung mas may karapatan sa buhay ni tatay. Ganon yan, ate? Oo! Ako naghahanap ng pera, ako rin magbabayad ng mga hospital bills.
ako maglalabas ng pera na hindi ko naman alam kung saan ko hahagilapin kasi wala na tayong pera, Grace. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, buo na ang desisyon ko. O sige! O gawin natin! Gawin mo! Hugutin mo yung life support ni tatay. Tanggalin mo! Nang mamatay na si tatay para wala kang problemahin sa pera! Tanggalin mo na, ate! Tanggalin mo! Gawin mo! Gawin mo na, ate! Ate Faye, ano po nangyayari? Hayaan mo si ate. Gusto niyang patayin si tatay? Eh di patayin niya si tatay! Ano? Gawin mo na! Ate Faye, hindi po pwede yung gagawin niyo po. Mali po yun. Annalyn, wala na kaming pambayad. Hindi na namin kaya yung mga gastusin dito sa ospital at saka braided na rin naman si tatay. Ano bang pinagkaiba nun? Ate Faye, considered murder po yung gagawin po ninyo. Pwede po kayong makasuhan. Napakasama mo. Sana ikaw na lang yung na-aksidente. Ako mismo magtatanggal ng Grace! life support mo! Grace! Tignan natin! Grace! Lynette, Ikaw na naman. pwede ba kita makausap? Tungkol na naman kay Annalyn. Bakit sa tingin mo ba? Magbabago yung desisyon ko na ilihim sa kanya yung totoo? RJ naman, gusto mo ba talaga mapahamak ang anak ko? Dahil dyan sa gusto mo? Narinig mo naman ko anong sinabi niya kanina, di ba? Kapag nawala ako, hindi niya malalaman ng totoo. Kapag wala ka na, baka sakaling pwede niyang malaman yung totoo. O hindi kaya, pwede ko ring ibaon sa limot yun. RJ, para kay Annalyn, matagal ka ng patay. Alam mo, dapat nga magpasalamat ka eh. Dahil madalas mo siya nakikita dito. Yun na lang ang dapat mong isipin. Huwag mo nang pangarapin pa na malaman ni Annalyn ang totoo. Kasi alam mo kung bakit? Ang daming buhay ang pwedeng masaktan. Si Zoe, si Ma'am Moira, sila ang pamilya mo. Sila ang pahalagahan mo. Nabuhay kami ni Annalyn noon nang wala ka. Kaya mas lalong hindi ka namin kailangan ngayon. Hindi ko alam kung bakit ko naisip na putulin yung buhay niyo. Napakasama akong anak. Ano yan, ate? Nakukonsensya ka? Eh di ba kanina gusto mong patayin si tatay? Gawin mo! Grace, Gawin Grace, mo! tama na, Ang tama laki na, naman tama kasi na, ng gawin Grace, mo pala Grace, kaya tama na. gawin? Ha? Grace, tama na. Gawin mo na para wala tayong problema sa pera kasi yun naman yung problema mo lagi, di ba? Grace, Gawin mo na, ate! Grace, tama na. Tama na. Ano ba talagang tingin mo sa akin? Tingin mo ba talaga hindi ko mahal si tatay? Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap, kung gaano kasakit na putulin na lang yung buhay ni tatay dahil walang-wala na tayo. Grace, wala tayong pera. Yan ang dahilan ko at hindi yun mababaw. Mayaman tayo. Sige, walang problema. Sorry. Sorry kung nag-fail ako bilang ate mo. Sorry kung nag-fail ako bilang anak. Sorry. Hindi ko kayo naiahon sa hirap.